August 29, 2025. Happy Sweldo Weekend! Konting hembot na lang, bare months na. Ready na ba kayong umarangkada sa darating na Kapaskuhan? Pero bago yan, tara at tutukan muna ang maiinit na mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa para laging maging handa sa lahat ng panahon. Siyempre, dito lang kayo sa Arangkada. Lagi nyo kaming kasama sa kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, puso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ngayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Ito ang Arangkada Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lahat ng miyembro ng Executive Branch handa na sa lifestyle check. Investigasyon ng House Infracom sa mga maanomalyang flood control. Kasado na. Magkaangkas sa motorsiklo. Patay matapos masagasaan ng truck. Sa pool sa CCTV. Tindahan, nilooban ng kawatan. Ang salarin, tayo lang daw. At batikang filmmaker na si Mike De Leon. Pumanaw na. Patay ang isang rider at angkas niya matapos na sumingit at masagasaan ng truck sa Cebu City. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Cebu correspondent Clark Pasuit. Dead on the spot ang rider at babaeng angkas nito matapos masagasaan ng trailer truck sa may Il Corso South Road property sa Cebu kaninang tanghali. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing sumingit ang motorsiklo sa pagitan ng isang sasakyan at ng truck pero nag-alangan ang motorsiklo kaya't natumba at pumailalim sa trailer truck. Wasak ang helmet ng rider at nabasag ang bungo matapos magulungan ng truck. Sinasabing empleyado sa isa sa mga hotel malapit sa lugar ang babaeng angkas ng rider. Kinilala ang biktimang si Romel Gapate habang ang angkas naman ay si Stephanie Jundit. Nasa kustudiya na ng kapulisan ang driver ng truck na si alias June. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pool sa CCTV, ang panloob sa isang tindahan sa Baguio City. Ang dayong kawatan, nakatangay ng 15,000 at 2 cellphone. Yan ang umaarangkadang balita ni Ryan Paraboles. Sa CCTV ng tindahang ito, makikita ang pagdating ng lalaking yan sa harap ng tindahan sa Barangay Lower Quarry sa Baguio City. Nang walang nakitang tindera, dali-dali itong pumasok sa loob at kinuha ang 15,000 pesos na pera at 2 cellphone sa cabinet. Paglabas, pumara ng taxi saka sumibat. Ayon sa barangay, hindi residente sa kanilang lugar ang sospek. So nagkanta kami ng CCTV monitoring, nag-backtrack kami. Fortunately, nakita namin yung pinanggalingan ng tao. Isang bahay dyan sa malapit sa basketball court. Pero nang puntahan ang binisitang bahay ng sospek sa lugar, itinanggi ng mga nakatira roon na kilala nila ang kawatan. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang may-ari ng ninakawang tindahan. Pero nai-report na ito sa mga otoridad. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng salarin. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Posibleng matanggal sa posisyon ng isang barangay kagawad matapos mahuli sa ni-raid na drug den sa Davao City. Samantala, isang bloke naman ng marijuana ang natagpuang inabandona sa isang sasakyan. May umaarangkadang balita sa FMR News Davao del Norte correspondent Noreen Igonia. Arestado ang isang barangay kagawad at 2 kasama nito matapos salakayin ng mga otoridad ang isang drug den sa Matina, Davao City nitong Sabado ng hapon, Agosto 23. Base sa investigasyon, target sa naturang operasyon ang drug den na maintainer na si alias Michael 50 anyos at ang kasama nito na si alias Ferdinand matapos magbenta ng pakete ng hinihinalang shabu sa isang kosher buyer. Ngunit nadatna ng mga operatiba sa drug den ng isa pang lalaking parokyano na napag-alamang barangay
barangay kagawad pala sa Santa Cruz, Davao del Sur na kinilalang si alias Leandro. Na-recover sa mga sospek ang 9 na pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 129,000 pesos at buy bust money. Mapatunayan na siya ay nagkasala for violation of Republic Act 9165 as stated sa Article 2, Section 28, which is the criminal liability of a government official or government employee. The maximum penalty shall be imposed and a total disqualification to hold any public offices po ang kanyang kaharapin na. Sa hiwalay na operasyon, isang bloke naman ang hinihinalang pinatuyong dahon ng marihuana ang natagpuan ng isang 58 anyos na lalaki na nakapatong sa hood ng kanyang sasakyan nitong hapon ng Lunes, Agosto 25 sa barangay Budbud, Bunawan District sa Davao City. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 150,000 pesos. Pinaniniwala ang ibinenta ito at iniwan sa naturang lugar pero hindi pinikap ng buyer. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman kung sino ang nag-iwan ng nabanggit na kontrabando. Nurin Igonia, umaarangkada sa pagbabalita. All eyes sa Kamara sa susunod na linggo kung saan sisimulan na ang House probe sa mga questionableng flood control projects. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Kasado na ang inaabangang investigasyon ng House Infracom sa mga maanumalyang flood control projects na ibinulgar kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat maraming agam-agam ang publiko, siniguro ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua na magiging patas ang House probe. Unang-una gusto ko po munang linawin sa mga kababayan natin. Kasi parang ngayon pag sinabi mong flood control project, parang ang sama na ng dating eh. Ang totoo po niyan, ang flood control po, ang problema po dito kung ito po ay ginawang substandard. Matindi ang pagtutok ng Pangulo dito matapos personal niyang makita ang 55 million pesos river wall sa Bulacan na minarkahang completed ngunit wala namang bakas ng konstruksyon. Inilahad din sa Senado na ilang ghost projects din ang nagpapatunay ng favoritism sa isang maliit na grupo ng contractors na nakakuha ng bilyong-bilyong kontrata. Sa harap ng mga agam-agam, tiniyak ni Chua na kung masasangkot man ang sinumang kongresista, handa silang mag-recuse upang walang duda sa integridad ng investigasyon. In the middle of the allegation, kami po ay makadiskubre na talaga may mga congressman na masasabi natin, sasabit dito, nag-usap po kami na magre-recuse po kami para dito po sa investigasyon. Nang sa ganun ay mawala po yung mga masasabi nating agam-agam ng ating mga kababayan. Dagdag pa nila, hindi lahat ng flood control project ay pakana ng mga kongresista. Madalas daw ay proposals mula sa national government ang dumadaan sa kanila. Parang unfair din naman, lalo-lalo na sa mga iba na talagang wala namang kinalaman dito. Yeah. Kaya nga itong magiging committee hearing natin, text din to sa amin. Tama. Kung how we are going to handle this situation. Ang flood control probe para sa mga kongresista ay hindi lamang usapin sa paggasta ng pondo, kundi usapin din sa tiwala. Sa pagharap ng Kamara sa investigasyon, nakasalalay kung paano muling mabubuo ang kumpiyansa ng taong bayan sa Kongreso. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Nagprotesta sa harap ng St. Gerard Construction ang akbayan para hamunin ang pamilya Diskaya na harapin ang issue sa flood control projects. May umaarangkadang balita si Kath Kahukom. Isa ang pamilya Diskaya, may-ari ng St. Gerard Construction sa mga napaulat na nakakuha ng bilyong-bilyong pondo para sa mga flood control project. Bakit kapag SOP at mga kontrata may tatanggap, pero kapag ganito na notice sa hearing, wala biglang tumatanggap? Kanina, nagsagawa ng kilos protesta ang akbayan sa tapat ng kanilang tanggapan sa pangunguna ni Representative Percy Sendanya. Ayon kay Sendanya, karapat-dapat lamang ang malawakang pagkondena at galit ng taong bayan sa garapalang pagpapakita ng yaman ng gaya ng mga Diskaya. Pero higit aniya sa pagkondena, dapat kasuhan at ikulong ang mga nangungulimbat ng buwis ng mga mamamayan. Dagdag pa ni Sendanya,
Tulad ng isang kapangalan ni Sara Diskaya, hindi rin ito tinatabla ng hiya sa pag-flex ng luho. Aniya, hindi inspirasyon ang pangungulimbat. Samantala, pinuri ni Sendanya ang mga netizen na mapanuri at nakatulong sa pagbubunyag ng ebidensya ng korupsyon ng mga kontratista at opisyal na gobyerno. Dapat aniyang ibalik ang patakaran ng paglalathala ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Kat Kahukom umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, gumugulong na ang investigasyon ng Bureau of Internal Revenue sa mga sasakyan at lupain ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Sila ang mag-asawang contractor na sinasabing sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., sumulat na sila sa Land Transportation Office para alamin kung ano-ano sa mga ito ang nakapangalan sa mga Diskaya at kung anong klaseng sasakyan ang mga ito. Aniya, malapit na nilang matapos ang mga investigasyon. Nilinaw ni Lumagi na sakop lang ng kanilang mandato ang tax compliance ng mga kontratista at hindi ang anti-graft and corrupt practices. Pero posible umano silang magsampa ng kasong tax evasion kapag napatunayang hindi tugma ang yaman ng mga kontratista sa kanilang idineklarang kita. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sumailalim sa lifestyle check. Ito ay sa harap ng panawagang pangunahan ng Pangulo ang utos niyang lifestyle check sa lahat ng may kinalaman sa flood control projects bilang ehemplo. Dagdag pa ni Castro na lahat ng miyembro ng executive branch ay handang sumailalim sa lifestyle check, kasama na ang Pangulo. Lahat ng miyembro ng ehekutibo ready for a lifestyle check. Ibinalik kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang pahayag niya na PR stunt lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-iinspeksyon sa mga questionableng flood control projects. Komento ng ilang kongresista, tignan muna ng alkalde ang kanilang bakuran bago magturo ng kung sino-sino. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Matapos akusahan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palabas lamang ang ginagawa nitong inspeksyon sa mga pinaghihinalaang maanomaliang flood control projects. Payo ni Manila 6th District Representative Benny Abante, usisain muna ng alkalde ang kanyang ama na dating presidente at kapatid na isa namang kongresista kung bakit hanggang ngayon ay binabaha pa rin ang maraming lugar sa Davao. Tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Ang tinutukoy ni Abante ay mga panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbuhos ng bilyong pisong pondo sa Davao para sa mga infrastructure projects. Ang kapatid naman niyang si Davao Congressman Pulong Duterte ay kongresista pa rin hanggang ngayon. Sinigundahan naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Abante. Ayon kay Ridon, hindi biro ang pondong inilaan sa Davao. Hindi lamang ng nakalipas na administrasyon, kundi maging ng kasalukuyang administrasyon. I'm quite certain, malaki din po talaga yung pondo na iginugol within this administration and more particularly in the previous administration to Davao City and to Davao Region. So, I think that can serve as a basis to also look into the implementation of flood control projects within Davao City and Davao Region po. Samantala, sisimula na sa ikalawa ng Setyembre ang pagdinig ng House Infra Committee sa mga flood control projects. Kinumpirma ni Congressman Ridon na kanilang iimbitahan sa hearing si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kailangan lamang daw na panumpaan ng alkalde ang lahat ng kanyang sasabihin sa harap ng komite. The requirement for him to do this is first to do it under oath and particularly disclose the 67 lawmakers that he's saying that are contractors, and secondly, the list of lawmakers that he has na tumatanggap po ng 30 to 40% kickbacks. No? But if he will do this under oath, he will be afforded all the respect
and dignity po sa pagpunta po sa isa pong komite po. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Inalmahan din ni Manila Representative Benny Abante ang paratang ni Vice President Sara Duterte na pinaghatian ng Kongreso ang bahagi ng budget ng Department of Education. Nagbabalik si Mari Ocampo. La 6th District. Hinamon ni Manila Representative Benny Abante si Vice President Sara Duterte na maglabas ng ebidensya na pinaghatian ng mga kongresista ang bahagi ng budget ng Department of Education. Tugon ito ng kongresista sa paratang ng Vice Presidente na pinagkakitaan umano ng mga miyembro ng Kongreso ang school building program ng DepEd. Dapat aniyang kilalanin ng opisyal ang kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang budget sa bisa ng kanilang power of the purse. Giit ni Abante, oras na makapagbigay ng ebidensya si Duterte, iimbestigahan ito ng Kongreso sa ilalim ng oversight committees. Wala kasi aniyang maidudulot ang mga paratang na walang ebidensya, kundi bumuo ng paghihinala sa Kongreso at mga miyembro nito. Sa kabilang banda, sinang-ayunan naman ni Infrastructure Committee Head Representative Terry Ridon ang sinabi ni VP Duterte na imbestigahan rin ang mga infrastructure projects sa lahat ng ahensya at hindi lang ang mga flood control works. Kasama na rito ang mga binanggit na school building, kalsada at tulay. Ipinatupad man ito ng DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Kaugnay ng mga issue na yan, makakausap natin si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po, Congressman Ridon. Magandang hapon, maraming salamat sa pag-imbita. Congressman, unahin na natin ito. Ano po ang reaksyon nyo sa panibagong banat ni Acting Mayor Baste Duterte na tila PR stunt daw ang pag-iinspeksyon sa mga questionable na flood control project ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Well, unang sa lahat, very important na banggitin natin, bago nagsasalita po ng mga ganyan, dapat nasa Pilipinas sila. Kasi wala pa rin ata sa Pilipinas sina Mayor Baste, no? So bago tayo magdebate sa usapin po na ito, dapat nandito sila sa bansa. Pero pangalawa, hindi yung totoo na PR stunt po ito eh. Kasi seryoso po ang Pangulo dun sa pag-ikot sa mga ghost and substandard projects. Seryoso po yung Kongreso at Senado dito po sa pagsisiyasat at pagtitiyak na meron pong mapapanagot at meron pong aktwal na reforma dito po sa sistema po ng pangontrata sa atin pong pamahalaan. Congressman, si Christian Bascones po ito. You are very vocal. Lahat po ng mga kongresista ay very vocal po sa naging pahayag ni Acting Mayor Baste. So kayo po, ano po yung inyong mensahe o ang inyong advice kay Mayor Baste? Actually, ang advice mo, dapat po mag-focus po talaga siya sa kanya pong syudad. Lalo't higit kahapon, meron po tayong reports na malubha daw po yung pagbaha sa kanila pong lugar. No? Despite meron pong mga flood control projects na talagang massively funded in the last couple of years. No? So I think very important po to be present in the city at the time po na meron po silang hinaharap po na krisis ng pagbaha. Okay. At next week na nga po ang start ng pagdinig sa flood control projects. Meron na ho ba kayong naimbitahan at sino-sino po ang mga inimbitahan ninyo? Well, lahat po ng mga opisyal po at kawani ng DPWH ay imbitado po rito. Pangalawa, yung pong mga 15 kontratistang pinangalanan ng ating pong Pangulo, yung top 15 contractors po of flood control projects. At siyempre po, yung inaakusahan po na may ghost project sa Bulacan, yung pong Sims Construction Trading, sila po ay iniimbitahan din po. Kasi ang focus po talaga ng ating pong committee hearing ay ito po nga mga binisita po ng mga Pangulo at nakita niyang mga ghost projects at substandard projects. Congressman, kanina nagkaroon ng press conference si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Marami siyang nakita sa kanilang 93 na inspections, Congressman. No? Isa dito ay mali ang lokasyon ng mga flood control projects. Hindi tiyak kung saan ang project site, pareho lang ang project cost. Ito talaga yung pinaka-controversial. No? Yung pare-parehas, maraming mga proyekto ang pare-parehas yung presyo o yung halaga ng proyekto.
At meron silang findings dito sa kanilang investigation. May 66 phases ang isang proyekto. Ibig sabihin po nun, Congressman, sa isang proyekto, no, kumbaga hindi sa isang panahon lamang o sa isang project date lamang sinimulan at natapos ito. Kumbaga may maraming phasing sa isang proyekto. At 7 sa mga nakikitang mga contractors dito ay kasali sa top 15 na mga sinabi o isinawalat ni Pangulong Bongbong Marcos na mga may pinakamaraming proyekto sa buong bansa na flood control projects. Sa tingin niyo po, pwede rin po bang maimbitahan dito, lalong-lalo na yung mga mayors of good governance? Kasali na po dyan si Mayor Joy Belmonte. Congressman. Pwede nyo tilag-tila rin, no? Ito pong lahat ng mga binabanggit po ni Mayor Joy, particularly, may binabanggit din ho siya kasi na may mga proyekto daw pong ipinatupad na wala daw pong mga approval, no, mula sa Quezon City Government. Kailangan natin maglilinaw kasi kung required po ba yung QC-LGU approval sa ilan pong mga proyekto o kailangan ba sa lahat ng mga proyekto, kailangan po ba ng QC-LGU approval? Kasi I think ang pagtingin po ng national government, may mga particular exemptions dito po sa mga permits, no, na kailangan po kunin sa mga local government units, hindi lang po sa Quezon City. So yun yung una pong kailangan linawin. Pero pangalawa, very concerned yung binabanggit po ninyo na parang meron po malus na mga proyekto, no, dito po sa Quezon City. And syempre, bukod pa doon sa fact na yung ilan sa mga 15 kontratista binanggit ng Pangulo ay involved po dito. So I think they can be subject to a future inquiry po once we get more details from the QC-LGU or from the DPWH po. And speaking of mayors, Congressman, inimbitahan nyo na rin po ba, no, itong si Mayor Benji Magalong at dadalo ba raw siya sa hearing? Ay, hindi pa namin siya in-invite para sa September 2 first hearing. No? But I think at the future hearing po of the House Infrastructure Committee, pwede ho nga maimbitahan si Mayor Magalong pagka meron ho talaga sa personal knowledge dito sa ilan pong mga katiwalian, particular ho sa kanila pong lugar, sa Baguio at sa Benguet. No? So yun po yung una. Pero pangalawa, babanggitin din ho namin, hindi ho siya pwedeng sumalang sa congressional hearing na hindi ho niya din-disclose din po under oath yung pong 67 lawmakers na kontratista daw po na binabanggit-banggit po niya sa iba't ibang mga forum. At pangalawa, sino ho yung listahan po ng mga lawmakers na tumatanggap daw po ng 30% to 40% kickback. Kasi ang totoo, mabigat po na akusasyon po ito. No? So, very important po na ma-state po yun under oath. Congressman, balik din po ako dun sa sinabi ninyo kung ano yung mga requirements sa pag-implement muna, bago mag-implement ng isang proyekto, ang isang contractor. Kanina sinabi ni Mayor Joy Belmonte, sa kanilang lungsod ay pinagbabasehan lamang nila, yung due process na pinagbabasehan nila is yung local government code na sinasabi raw ay kailangan muna, bago mag-issue ng anumang permits sa mga proyekto, kailangan muna kumuha ng Certificate of Coordination or COC. Ngayon, sa lahat po ba, sa tingin nyo, sa lahat ng gagawin ninyong pagdinig, kasi mahalagang magiging role dito ng mga local government officials. No? So sa lahat ng magiging pagdinig ninyo, ito rin po ba yung unang tututukan ninyo kung ito ba ay may coordination within the local government unit? At pwede nyo po bang kaming bigyan ng bahagi kung ano yung magiging itsura ng pagdinig nitong maanumalyang flood control project sa Kongreso? Una, banggitin ko muna yung sa usapin po ng LGU coordination. No? Very important po yung coordination po with the LGUs. Pero very important din po na yung coordination ho, hindi ho mistake para sa LGU consent. No? Kasi magkaibang bagay po yun. Kumbaga, very important na meron ho talagang pakikipag-usap sa local government unit, particularly sa mga very major na mga proyekto po ng DPWH. No? Pero ibang bagay po pagka consent na po ang require ng mga local government units. Kasi ang totoo, makakapigil po ito at makakabagal doon po sa paglulunsad po ng infrastructure programs. Yung pong exemption para dito ay pagka meron pong tinatawag na environmental impact, no? Ito pong mga ganitong proyekto. Doon lang po nagkakaroon ng requirement for consent ng pang mga local government units. So yun po yung una. Pangalawa, yung mag-iitsura po talaga ng committee hearing, initial hearing po dito ay pagpapaliwanagin po natin DPWH, pero diretso na ho tayo agad doon po sa mga sites na binisita po ng Pangulo. So unahin pong pag-usapan
yung pong ghost project sa Baliwag, Bulacan. Tapos pag-uusapan na po yung dalawang substandard projects na nailagay po sa Kalumpit, Bulacan na talaga pong ipinatupad ng St. Timothy Construction at ng Wawa Builders. No? So yan po I think more or less yung magiging pag-uusapan pong mga kaso. Dahil ito po ay nakita po ng Pangulo na ghost at nakita po ng Pangulo na mga substandard projects. Last question, Congressman. Halimbawa lumabas sa pagdinig na may sangkot na mambabatas sa anomalya sa mga flood project, ano ang magiging aksyon ng inyong komite? Well, katulad ho ng lagi na ho natin binabanggit, bibigyan ho natin siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Pero immediately po magre-recuse ang ating pong komite. Ibig sabihin, atras ang komite at i-forward ho namin immediately ang mga usapin sa tinatawag pong executive-led probe ng DepDev. Kasi sila po yung inatasan ng Pangulo sa usapin po nito. Or pagka nagkaroon po ng independent probe in the future, ipapasa din po namin ito sa kanila. Ang purpose po nito ay talagang para ipakita sa ating mga kababayan na wala ho tayong kinikilingan dito, wala din ho tayong interest na magtaklipan na mga kasama ho natin sa Kongreso. Alright, maraming salamat po, Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon. Maraming salamat. Gandang hapon. Pinitik ng National Union of Journalists of the Philippines ang latest post ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez kung saan naniniwala ito na may nangyayaring media spin laban sa kanya. Sa post ng kongresista, nag-upload siya ng mga screenshots ng mga messages mula sa iba't ibang news outlet na humihingi ng kanyang panig matapos idawit ni Matag-Ob Mayor Bernie Tacoy sa bumigay na flood control project. Pinunan niya ang pagkakapareho ng mga mensahe at tinawag na ungas ang mga umano'y nasa likod ng media spin laban sa kanya. Ngunit mariing kinundena ng NUJP ang post ni Gomez. Hirit ng organisasyon, hindi media bias kundi mas pabor pa nga sa kongresista ang paghingi sa kanya ng panig. Lalo pa't kasama sa post ang numero at pangalan ng mga reporters na maaaring maglagay sa mga ito sa panganib. Payo nila kung hindi nais ng kongresistang sumagot ukol sa issue ay mainam pang magsabi ng no comment. Sa halip ay ilabas ang personal na information ng mga miyembro ng media. 42 proyekto ng DPWH sa Las Piñas City ang walang permit mula sa lokal na pamahalaan. Ayon ito kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Sabi ni Santos na batay sa mga tala ng City Engineering Office, wala ni isa sa 42 projects ng DPWH ang kumuha ng kaukulang permit mula sa pamahalaang lungsod. Sa 42 projects, 19 ang natapos na at 7 ang ginagawa pa. 15 sa mga proyektong nagpapatuloy ay agad na nabigyan ng notices of violation, habang isang proyekto naman ang tumigil matapos ding mabigyan ng parehong abiso. At kaugnay ng sinasabing 42 projects ng DPWH na walang permit mula sa lokal na pamahalaan ng Las Piñas, makakausap natin si Congressman Mark Anthony Santos. Magandang gabi po, Congressman, at welcome sa Arangkada Balita. Hi, Nina. Good evening, Christian. Congressman, paano po nasimulan itong 42 projects na ito ng DPWH nang walang permit mula sa lokal na pamahalaan ng Las Piñas? Number one, Nina, hindi nag-apply ng permit ang mga projects na ito. At siguro may presumption of regularity kasi mga DPWH projects ito. At ang problema rito kasi pag yung familiar na masyado ang mga tao dun sa mga proyekto, all along iniisip nila na may mga permits sa mga ito. Pero yung pinaka-importante dyan, hindi nag-apply ng permits, Nina. Okay, Congressman, sinabi kanina ni Congressman Ridon na kailangan na sisiyatin muna ang mga permits at klaruhin muna kung anong mga permits ay ang kailangang hingin sa LGU bago magkaroon ng ganitong mga flood control projects. Sa inyo pong pananaw, bakit kaya nagpapatuloy ang ganitong kalaking bilang ng mga proyekto ng walang permits sa LGU? Simpleng kapabayaan po ba ito o may indikasyon ng irregularidad? Number one, siguro familiarity breeds contempt.
masyado ng pamilyar yung mga nasa gobyerno. At number two, may posibilidad na irregular yung mga projects. At ngayon, nakita natin, lumabas lahat yung mga ghost projects. At dito sa Las Piñas, I got the records from the Office of the Undersecretary for Technical Services and Information kasi I wrote them a letter. Kasi Nina and Christian, I'm a neophyte congressman. Kaya lahat, pinag-aaralan natin lahat. Ano ba yung mga existing projects? And ni-request ko for the year 2025, 2025 at 2022 to 25. Doon lang sa 2025, eto na yun, no? May mga projects kasi na nireport sa atin na zero. Zero ang accomplishment. Yung iba, 100% na. So ano ibig sabihin? Pag sinabing zero, hindi nagsimula or walang projects. At ito talagang kailangan suriing mabuti itong mga projects na to. For the year 2025, 61 projects that includes 8 flood control initiatives in Las Piñas worth about 416 million pesos for the 2025 alone. Okay. So, para lang sa kaalaman ng ating mga manonood at nakikinig, si Congressman Mark Anthony Santos, sabi niyo nga po, neophyte kayo, siya po ay dating councilor at ang nakatalo kay Congresswoman Cynthia Villar. Ano po? Tama po yun. Former Senator Cynthia Villar po. Yes. Former Senator. Ang maganda rito, Nina, dahil tayo ay galing sa local government, very clear naman, hindi na natin kailangan ng batas para kumuha ng mga permits ang mga non-government, ang national government agencies sa local government under the Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, Section 26 and Section 27. Nakalagay doon na talagang kailangan mag-coordinate, kailangan para hindi magkaroon ng duplication, at kailangan para maging align ang mga projects ng local at national, kailangan kumuha ng mga permits. At kagaya dito sa local government, kailangan mag-comply doon sa mga local development investment plan, annual investment plan, yung mga marami pang iba. Pero alam mo, Nina, nagtataka rin ako, and Christian, kasi on the part of mga local governments, dito sa Metro Manila, for example, kasi I used to represent the city of Las Piñas doon sa Regional Development Council. Akong representative ni Mayor, the former Mayor Nene Aguilar. In fact, sa sobrang dami ng projects na sinasubmit doon sa RDC, hindi na rin masyadong masusing na iisa-isa yon. Pero for the information din, nating lahat, alam mo doon sa City Development Council or yung mga doon sa LGUs, may representative dapat ang congressman or the congressman should attend para doon sa mga proyekto ng syudad. At ang problema dito, pag hindi magkasundo ang mayor at ang congressman, ay malamang hindi uma-attend yung congressman sa mga local development council meetings. Malaking bagay yan, Christian and Nina. Kaya ngayon, hindi lang naman sa Las Piñas nangyari ito, buong Pilipinas na po ngayon ito. Siguro, ang pinakamagandang gawin po, ang totoo po, the President recently ordered already the Department of Public Works and all the national agencies to coordinate with the local government. Alam mo, malaki ang matitipid natin dito. Imagine mo kung ang LGU may flood control project. Tapos yung may initiative ang congressman or senator ng another flood control project, di ba magiging duplication? Redundant. And masasayang ang pondo at kailangan bumalik ka na naman sa drawing board. Kaya kailangan synchronize at kailangan ang coordination dito. It's just a matter of implementation of the law
And hindi na natin kailangan ng batas dito. Opo. Pag sinabi ng mayor, kagaya dito sa Las Piñas, nung sumulat ako, ni-report ng engineering, agad-agad pinatigil ni Mayor April Aguilar ang lahat ng projects ng DPWH dito. At nagbigay sila ng notice of violation at pinatigil. At kasi ang problema dito, pag pinagpatuloy mo ang proyekto, baka naman magkaroon ng mga problema. At ang problema nga minsan may mga sakuna pa na mangyari sa mga project na ito. At ang mananagot yan ay yung building official ng local government at city engineering office. So kailangan maging vigilant tayo. At it's just a matter of policy implementation nito, Christian and Nina. Alright, so maraming salamat po, Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Mabuhay po kayo. Mabuhay kayo, Christian and Nina. Salamat po. Sa aming pagbabalik, ilang contractor at kanilang mga kaanak na panay ang flex ng kanilang lavish lifestyle inulan ng batikos. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa gitna ng mainit na issue ng mga manumalyang flood control projects, pinatikos ng mga netizen ang marangyang pamumuhay ng ilang mga contractors na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong flood control projects sa gobyerno, gayon din ng mga kaanak nila. Ilan sa kanila ang ipinagyayabang sa social media ang mga mamahaling sasakyan, magagarang bahay, damit, bag at travel sa iba't ibang lugar. May nagsabi pa ng inspirational ang kanilang marangyang pamumuhay. Pero ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, dapat tigilan na ng mga Pilipino ang pagtingin sa mga marangyang pamumuhay bilang inspirasyon, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa proyektong pinopondohan ng buwis ng taong bayan. Kaugnay niyan, makakausap natin live via Zoom ang batikang political analyst na si Mr. Alan Herman. Magandang gabi po, Sir Alan. Ma'am Nina, kumusta? Sir Christian, talagang batikan, batikan talaga. Oo, pwede una-una malaman ano po ang kotse na dinadrive nyo at ano po yung gamit yung relo ngayon? Well, no watch right now, pero yung bisikleta ko nakapark sa labas, medyo nauulanan. Kamusta naman ang social media feeds ninyo? Boss Christian, Ma'am Nina, palagay ko, inggit na tayo. Tumutulo ang laway natin sa mga nakikita nating mga private jet at mga halos 1 milyon na lunch. Grabe. No? Oo nga po, kaya tayo rin mag-isip-isip na, no? Kahit tayo hindi opisyal, tingnan na rin natin, baka kailangan mag-delete dyan. Dahil baka at hindi paulit-ulit maging na yung mga... inspirational. Oo. Okay, Mr. Alan po, lumalabas nga sa social media itong mga anak ng kontrastista, kamag-anak, o hindi lang kontratista, pati mga government officials, elected officials na nagpapakita ng sobrang marangyang pamumuhay. Ano po ang implikasyon nito sa pananaw ng publiko tungkol po sa mga integridad ng mga proyektong pinopondohan ng gobyerno? Sir Alan? Well, ang una dito, sorry, you're cutting out. Ang una dito, ang tawag dyan, isang malaking sampal sa muka. At talagang lalong pagdidiin sa paghihirap ng mga Pilipino. No? Imagine na lang kung ikaw ay isang biktima ng baha. At ikaw ay kailangan lumusong sa waist deep na tubig para lang makapasok sa iyong hanap buhay na minimum wage ang kinikita mo, napakaliit. Tapos pag nag-scroll ka sa social media, makikita mo itong mga anak at mga kamag-anak ng mga kontratista at mga politiko, ganyan, talagang pinagmamalaki nila yung mga bagay na hindi naman kayang abutin ng pangkaraniwang Pilipino. Kahit 10 lifetime pa yan, hindi tayo makakabili ng mga ganyan. Sampal sa mukha yan, para kang kumain ng napakasarap at napakagarbong pagkain sa harap ng isang taong gutom na gutom. Mean-spirited siya talaga. It's mean-spirited and tone-deaf. Sa tingin nyo, Sir Alan, ano po yung epekto ninyo at gaano pong nakaka-apekto ang ganitong, sinasabi nga nila, ostentatious, correct me if I'm wrong, display of wealth. Obscene, tama? Sobra na. ODW yan. Sir Christian, ano yung tinatawag nating ostentatious display of wealth? Ito ang problema.
sa social media, pag nilike mo yan, pag pinusuan mo, pag hinart mo, pag shinare mo, alam mong epekto niyan, it emboldens the person who posted it. Gusto pala nila to. Hindi sila na-apekto dito. In fact, gusto nila. So mas lalo mo pang ipagmamalaki. Kumakapal mas lalo ang muka. Nagiging mas lalong manhit. Kasi nabibigyan sila ng validation eh. Yun ang problema eh, vicious cycle eh. Kasi yung mga ibang Pilipino, yung mga kababayan natin, nila-like naman, hina-heart naman, nagko-comment pa, wow, hashtag sana all. So nabibigyan pa sila ng validation. Yes. So yan ang nagiging compounded effect niyan. Mas lalong kumakapal, mas lalong nagkakaroon ng tinatawag nga ni Senator Ping na hubris. Talagang namamanhid na ang mga tao. Totoo po yan, ano? Minsan lahat tayo maaaring guilty rin dyan, napapalike ka kasi sa unang tingin, di ba? Wow, ganda, di ba? Parang ang ganda ng... Kasi hindi naman bago ito yung mga ganitong klase ng display. Kaya sikat yung mga lifestyle of the rich and famous, yung mga visit your house, look at the garage, what's in my bag. I mean, people like, ito wala, hindi naman siya kasama, no? I'm not saying, but we like watching, for example, nakakatuwa si Small Laude, di ba? Kasi yung maganda kanyang sa mga paningin post. natin. Nakakatuwa. Pero siguro sa mga panahon ngayon, hindi na masyado, ano? Pero it's not new. But Yes, how come right go now ahead, ma'am. this is happening? Masyado na siyang pinag-uusapan. Well, ang ano nga dyan is yung tinatawag kong crass commercialism. It's already reached the point where the commercialism is crass. Naging reductive na ang Philippine society na talagang hinuhusgahan natin o tinitimbang natin ang value ng isang tao sa kanyang gamit at kasangkapan at kung gaano ka high society at high class ang kanyang mga experiences, which is, wow, have we come to this? Naging ganito na ba? Anong leksyon ang tinuturo natin sa ating mga anak, sa ating mga kabataan, sa susunod na henerasyon? Actually, ngayon ako tumitingin sa TikTok, Christian, Sir Alan. Nakikita ko yung mga anak ng aking mga kaibigan. Official ba? O... Hindi. Yung anak nila na nag-aaral, let's say, sa UP or sa Ateneo or kung saan man sila nag-aaral, ang dami nilang commentary ngayon yung mga bata na gagalit sila dun sa mga ganitong klase ng display of wealth. Oo, so parang nagiging woke yung ating mga... So hindi na inspirational para sa mga kabataan. Oo. No? Pero itong mga kabataan na to, they are discerning. No? Yung ibang mga bata na to, sabi nga nila, yung mga scholar ng bayan, may bago ngayong term, di ba? Nepo babies, ang tawag scholar ng bayan. Dahil tayo po ang nagbabayad daw sa kanilang mga bag. Kasi taxpayers, tayo raw yung nagbabayad. Kaya scholar ng bayan. Ang paboritong brand nila, Armani, because that's Armani. Armani. Armani yan. Oo, so may mga ganito ng mga terms ngayon na usong-uso and everybody's doing their own parang TikTok or Instagram reel about what they think about what's going on. So ito na yung mga kabataan ngayon. Tingin nyo ba, actually parang maganda yung nakikita kong kumbaga discernment ng ating mga kabataan. Kayo po, anong masasabi niyo dyan at will it translate to 2028? Well, if that's the movement, then I'm praying it continues because ang may kasabihan nga tayo, di ba? Scholars who are wiser than us ang nagsabi that the worst thing to have is wealth without effort, abundance without effort, and abundance without challenges and hardship. Kasi di ba? Medyo nadidefeat yung purpose kasi ang pag-unlad dapat may kasamang hard work, perseverance, medyo talagang tinutukan mo yung pangarap, yun dapat reward Pero ngayon, it's given, not earned. So if this is already the movement, if the youth really are moving towards more discernment, sabi mo nga, Ma'am Nina, then I pray that the movement will continue and prosper. Okay, ngayon sinimulan at pinag-utos ng Pangulong Marcos na mag-lifestyle check at siya mismo ay very willing na mag-lifestyle check. Sabi nga ni Yusek Claire Castro, pati salin ng Pangulo ay pwedeng tignan ng publiko. Dapat. So sa tingin ninyo, kailangan bang ng mas mahigpit or to the point na kailangan ng batas patungkol dito sa lifestyle checking sa lahat ng mga opisyal at sa lahat ng mga involved sa mga programa ng pamahalaan? Maraming magandang tanong yan, Sir Christian. The truth is, meron tayong existing law, RA 6713.
Yan ang anti-ostentatious display of wealth law, colloquially known as anti-ODW law. Simple living, kailangan. At ano yan, wide-reaching yan, far-reaching, hanggang 4th degree of consanguinity, pati mga pinsan, pati yung mga asawa, pati yung mga pamilya, in-laws, bilas, sakop dyan, na pag ikaw ay either government employee or you are an elected official or an administrative official, you have to live simply. Hindi ka pwedeng magpakita ng napakagarbong lifestyle, lalo na sa panahon ng kalamidad o krisis. So meron tayong batas. Hindi ko alam bakit ang number one offender ng batas na yan ay yung mismong mga elected officials natin, dahil manood lang kayo ng Senate or congressional session, tignan niyo yung mga relo ng mga congressman natin, mga mambabatas natin, mga senador. Magugulat ka kung magkano yung mga presyo ng mga, para sa nakakaalam. Pag pumunta ka sa parking lot ng Senado, ng Kongreso, magugulat ka sa mga sasakyan, yung mga party nila. So hindi ko alam bakit di na-enforce yung 6713 na yan. Dapat ano mas ba ang punishment dyan? Ano ba ang... At saka, what are the consequences if you're guilty of this ODW law? Yes, that's the colloquial name, no? Anti-ODW law. Ano yan? Administrative charges, and if it's really ostentatious and unexplained, pwede kang kasuhan sa ombudsman dyan. Betrayal of public trust. So, dapat bigyan ng ngipin yan at i-revisit yan, lalo sa panahon na naghihirap ang bansa dahil sa kalamidad. Ano po ang masasabi ninyo sa panawagan ni Mayor Vico Sotto na dapat gawing abnormal at hindi katanggap-tanggap ang paghanga sa ganitong klase ng pamumuhay? I think Mayor Vico used the perfect word, no? Abnormal. Kasi ang kalaban natin dito, yung tinatawag nating normalization. Naging normal na. Naging everyday occurrence sa atin na nakikita natin mga bata, 18, 19, 20 years old na nakasakay sa private jet, umiinom ng champagne, pinagmamalaki yung mga bag nila. Naging normal na sa atin yun. Dapat hindi normal yon. It should be abnormal. It should raise questions. Saan ang galing yan? Sino ba ama yan? At bakit ganyan ang pagpapalaki? Nung bata tayo, pinalaki tayo ng magulang natin na wag magyabang, humble lang, tumulong sa kapwa, wag masyadong ipakita kung meron ka at wala sila. So I don't know what happened to those principles. Opo. So since kayo rin po ay magaling sa PR, ano po ang inyong advice or tips sa ating mga elected officials moving forward? Well, follow the 80-20 rule. Nako, Ma'am Nina, Sir Christian, kayo ba'y sumusunod sa 80-20 rule? Sa social media, dapat 80-20 rule lang susundan mo. 80% of your posts on social media should be people. Dapat tao. Either picture mo, picture ng mga kasama mo, kung shy ka, picture ng mga kaibigan mo, picture ng mga nakakahalubilo mo, tao, 80% of the time. 20% of the time na lang yung bagay at mga objects, mga scenery. Dapat sundan mo yun. Do a gut check. Tingnan ninyo yung feed ninyo. Kung 80% of your feed, ang pinipicturean mo pagkain, mga mamahaling mga wine, mga view galing sa balcony o view galing sa porthole ng eroplano, mga landmark ng mga travels mo, then maybe you should do a gut check and say, is this appropriate during these times? Medyo baka tone deaf ako. 80-20 rule po. Alright, tandaan po natin. Maraming salamat, Sir Alan Herman, sa iyong oras at makabuluhang insights. Thank you, sir. Thank you, Ma'am Nina, Sir Christian, at sa lahat ng tagapakinig at manonood. Thank you. Magandang hapon po. Naghayag ang Commission on Elections and Ban ng pagpabor na makansela ang registration ng Duterte Youth Party List sa botong 5-1-1. Kinatigan ng mga opisyal sa NBank ang naging desisyon ng 2nd Division noong June 18, 2025 para kanselahin ang registration ng Duterte Youth. Wala umano silang nakitang dahilan para baligtarin ang naging desisyon ng dibisyon. Kasabay nito ay ibinasura ang motion for reconsideration ng Duterte Youth. Malinaw rin nila na responsibilidad ng party list ang nakasaad sa batas na dapat maipublish ang mga dokumento para sa kanilang
o kani-kanilang registration. Dagdag pa ng COMELEC, hindi ito isang formality, kundi legal na responsibilidad na kailangan nilang sundin. Hindi kinagat ng mababang kapulungan ng Kongreso ang suhestyon ni Senator Panfilo Lacson na i-adopt na lamang ang 2026 National Expenditure Program mula sa Department of Budget and Management. Nangangahulugan daw kasi ito ng pagsuko ng Kongreso sa kapangyarihang tinatawag na power of the purse. Narito ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Willie Delgado Jr. Gusto ko i-manifest, Mr. President, for a change, i-adapt na lang natin yung NEP eh. So it's all on the Executive Department. I-monitor na lang natin how, or i-oversee na lang natin how they implement their own budget. Tinabla sa Kamara ang mungkahi ni Senador Panfilo Lacson na i-adapt na lamang ang kabuang bersyon ng National Expenditure Program mula sa DBM. Pero para kay Bicol Saro, Representative Terry Ridon, hindi ito uubra. Aniya, para na ring isinusuko ng dalawang kapulungan ang karapatan na busisiin ng pambansang budget. So bakit ito isusuko ng Kongreso? Yung una, oversight over the budget. Pangalawa, yung pong kapangyarihan ng power of the purse to look into executive proposal of government. Hinalimbawa ni Ridon ang Ghost Project sa Bulacan. Lumalabas daw kasi na wala itong kinalaman sa Kongreso dahil mismong nakapaloob na ito sa National Expenditure Program na inihain ng DBM. Akala ko ba pagka NEP only, maayos yan? Eh ba't nangyari po yung NEP-originated projects na Ghost tsaka substandard? So, I think the Senate and Congress should flatly reject that proposal. Mahalaga raw ang papel ng Kongreso sa pambansang pondo. Sila ang nagdadagdag ng mga programang nakakaligtaan ng ehekutibo. Ang pagtingin, for example, ng Kongreso at Senado, hindi mahalaga magdagdag ho ng mga bagong gusali. Hindi mahalaga magdagdag po ng mas maraming social protection programs para sa mga pinakamahirap po nating kababayan. Pag pinayagan ho natin ang NEP only, yung pong budget, wala na po yung mga yun. Dagdag pa ni Ridon, walang kasiguruhan na malinis sa anomalya ang budget kung NEP lamang ang pagbabasihan. Aniya, malinaw pa sa sikat ng araw na sa panukalang NEP pa lang, mayroon nang nakikitang irregularidad. The Ghost and substandard projects in Bulacan were NEP-originated projects. Hindi ba? So pag pinayagan natin ganyan, papayagan din ho natin na wala na ho talaga. Pwede pa rin ho mangyari ang ganyan pong mga evils within the National Expenditure Program. Kung mananaig ang mungkahi ng senador, babala ng Kamara, mauulit lamang ang mga kabulastugan sa pondo ng bayan. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Of course. Pumanaw sa edad na 78 ang batikang direktor na si Mike De Leon. May umaarangkadang showbiz balita si DJ Mama Mia. Nagdadalamhati ang showbiz industry sa pagpanaw ng batikang direktor na si Mike De Leon. Isa sa mga nagpost ng pag-aalala sa filmmaker ay ang aktres na si Charo Santos. Bilang pagbibigay pugay sa mahusay na direktor, isang madamdaming mensahe ng pasasalamat at pamamaalam ang pabaon ni Charo para kay Mike. Kalakip nito ang mga larawang kuha sa set ng mga pelikulang pinagsamahan nila hanggang sa pagkikita nila sa special screening ng huling pelikula ni Direk Mike, ang Citizen Jake noong 2018. Ilan sa kanyang mga obra, Ang Itim, Kisap Mata, Batch 81, Sister Stella L at Citizen Jake. Ipinanganak si Direk Mike taong 1947 mula sa angkan ng mga filmmaker. Nakilala siya noong kasagsagan ng Second Golden Age of Cinema. Nakilala si Direk Mike sa kanyang mga pelikulang sumasalamin sa sitwasyon sa lipunan, partikular noong panahon ng martial law. Tinagurian siyang voice for the unheard ng Film Development Council of the Philippines. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita. Get ready to stream dahil inilabas na ngayong araw ang panibagong album ng rising international pop star na si Sabrina Carpenter. Nagbabalik si DJ Mama Mia.
Guess who's back? Matapos ang kanyang successful 2024 hit album na Short and Sweet, pop princess Sabrina Carpenter released her 7th album, Man's Best Friend. May 12 tracks ang album mula sa Island Records at produced by Jack Antonoff. Kasama rito ang recently released lead single ni Sabrina na Man-Child. Kilala sa kanyang versatility, maririnig ang pinaghalong folk, country at R&B pop sa mga kanta sa new album ni Sabrina. The chart-topping singer also released the music video para sa kantang Tears. Bago nito, inanunsyo ni Taylor Swift ang collaboration kasama si Sabrina para sa kanyang upcoming album na The Life of a Showgirl. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita! Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Para hindi mahuli sa usapan o sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.